baby girls ko, mga pa-baby girls ko. Win of it, blinking in, Bruce, dito, hinuli, ay, binugaan! Ubos, pati pantubos, nakapas, nako, Irene Tara, maraming sisril, double ramage, mga kaibigan, W2! Huli si Bo, patay ka agad kung kumparan may Tiny Diaz, double black hole, pero yun nga lang may mech na. Sa alright mga kaibigan at kita mo naman ang napakaimbang OBB natin. At alam nyo ba may nagaganap ngayon na kakaiba sa panlasa nating mag-gamer? Meron ngayong hearing sa Senate about sa esports. Hindi ko alam kung ano pag-usapan nila pero mukhang matindi yun. Nakarating na sa Senado. For shoutout nga pala kay tropang Senator Bam Aquino for continuous support sa esports scene natin at medyo maganda yung mga nangyari ng mga nakaraang buwan. Nakalain mo sang katutak na event ang ating naganap sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na patungkol sa esports. Syempre, andyan yung mga kaibigan natin from Garina, mga Rampage Boys natin dyan. Yung mga Peso Boys naman natin sa Cebu, meron din sila sarili. At syempre, kami, abangan nyo sa amin. Hindi namin sasabihin, pero hindi nyo kami mapipigilan. Kami mga pa-BMB Mineski, Benz Team. Ito, hinihintay na lang natin nung makakonect ang mga kuya mo at sisimulan na natin ang ating drops. Wait lang, ilalabas ko lang yung chatbox ko sa phone ko para makita ko naman kayo. Or mabasa, mapanood, mga salubin nyo. Yan. Chat only. Sabi chat only option dito. Chat only. Yung chat only. Yan, chat box namin. So, at the moment, tignan nyo muna. Hinihintay lang natin makakonect ang mga players from thenet.com. Ang mga player for execution, Fox, Kimo, Ewe, Nando, and si Doa. Ayan ang mga gamit ng pangalan. Fox, Lumic, Burden, Nando, and Primo. For TNC, you got Nico AU, X Lucky, Genoji, Raven, and Sam H. So both teams playing with full lineup. So expect na magiging mainit ang bakbakan natin na to. Again, this is a best of 3 series, and after this, it will be Manila versus Cebu, Mineski versus Arcanis. Sa susunod na best of 3 series natin yan pagkatapos ng laban natin na to. So yan, nagkakahintayin lang tayo dito. Kaya bati ko nga pala ang aking napakagandang upuan. Ayan, Maxonomic daw. Sino roster ng Exibus? Yung kompletong roster nila. Anong site yun makikita mo pare kung saan updated yung mga official roster ng mga teams? Sa Dota 2 mismo, di ba? Dota2.com. Sa Dota2.com makikita nyo na dun. Updated ang roster for both teams. At eto na, kompleto na. So this is it, pansit. We will now go to the drafting phase G. At eto, let's go. Captain's mode. Boom, panis. At maraming salamat for Bloody Massacre sa ating mga imbalicious overlays. So, yun. On the Dire side, TNC Pro Team Execution. On the Radiant side, again, pakilala natin ang mga manlalaro. Nico AU, the captain Radiant for TNC, X Lucky Genoji, Raven, and Sam H. Yan ang kompletong tropa ng TNC. For Execution, it will be Fox on that drafting role. Alam naman natin na si Kimo talaga ang sole captain. Burden, Ewe, kakabalik lang pero party na siya ng official roster dito ng Execution. Nando is their mid lane. At syempre, Primo playing the position 3 off lane, mga kaibigan. At eto na, start the game. Anong turo nito sa mga nagtatanong? This is Mineski Pro Gaming League Class S Season 7. Oo nga, si Chrissy nasa Fnatic na. Anong Team B versus TNC? Ibang tournament yun, MPGL to. May guard. Dire Team Ban. At tingnan natin kung ano mga magiging bans and picks dito for both teams. At hello.
10 seconds Wait remaining. na mga boys, may nag-BM lang sa akin. 5 seconds remaining. Reserve time. First to pick for TNC Pro Team, it is a Tuskar Radiant team and ban. Queen of Pain. Yan ang kanilang mga first two ban para naman dito sa execution. Leshrac and Dire team pick. Spirit Breaker naman ang ban nila dito. Binabati ko nga pala si Radiant Miss team ang pick. prinsesa. Hindi ko pwede pangalanan pero nanonood siya daw ngayon. So binabati kita prinsesa. Prinsesa ng Diablo 3. Hello. Happy viewing sa'yo. At huwag ka sana mahuli ng boss mo dahil alam ko nasa gitna ka ng trabaho. Galing-galingan mo mag-alt-tab. Isa kang alt-tabbers. At syempre, may pasok ngayon, di ba? Naku, may pasok ngayon. Ang mga sneaky boys na nasa classroom at 10 seconds nanonood gamit remaining. ang kanilang mga phone. Alam nyo yan. Alam ko, hindi kayo nawawalan ng 5 internet. seconds remaining. Happy viewing din sa inyo at sa mga, syempre, sa mga dakilang mga nagtatrabaho. Reserve time. Naku, PNC Pro Team going in for one of their favorite pick. Walang iba kung hindi yung Radiant Gyrocopter. team Alam naman pick. natin kung sino ang gagamit niyan. Walang iba kung hindi si Tropang X-Lucky. Execration going in for an Earthshaker as their first pick. Sensya na kayo, medyo naipit-ipit ang boses ko. Ayun. At hintayin natin kung ano ang magiging second pick dito for Team Execration. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ano ba maganda pickin dito? Ano ba mga available na picks? Medyo ano Reserve tayo time. ngayon? Na tawag doon? Na old man tayo. Medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapagkas. Mga isang linggo rin siguro nakalipas. Pero mukha naman di magbabago ang meta rito. So, Gyrocopter pa rin ang first pick dito for TNC Pro Team. This will be their position 1 hero. Earthshaker. Malamang si Fox or si Timo ang gagamit niyan dito. Execration taking time kung ano ang magiging second pick nila rito. Medyo madali na rin kasi yan given the fact na alam na ng Execration kung ano yung magiging main carry hero dito ng TNC unless alam naman natin na minsan ng TNC nagpapalit yan ng strat. Sometimes ang laro for TNC dito is they will play the Gyrocopter in the mid lane at unorthodox Gyrocopter to mga kaibigan. Kung hindi niyo napanood yung mga laban sa Cebu, etong Gyrocopter ni X-Lucky, ang max level nito is yung homing missile. Yun yung hindi kagaya nung mga the usual build na rocket barrage yung high level dito. Pero X-Lucky will be going for this Dire homing team missile. pick. Execration going in for a Clockwork as their second pick. One of the most efficient na hero para kay Radiant Doa. team Yan ang ban. madalas niya ginagamit. TNC Pro Team not wasting any time going in for a Undying as their second pick dito. So Storm Spirit will be banned out by TNC Pro Team. Okay, medyo respect ban yan for Nando Dire dahil alam naman team natin si ban. Nando. Yan ang kanyang paboritong hero. So it will be out of this game. Bloodseeker will be the third ban din for Execration dito. Solo mode ako. Yes, solo mode ako. At 10 seconds remaining. Ganun talaga buhay. Solo talaga. 5 seconds remaining. So again, sa Reserve mga time. kakapanood pa lang, you are watching Mineski Pro Gaming League Season 7. Calbs, sabi ng mga tropa natin, webcam daw ni Master. Na-miss na daw nila ako. Sige, pagbibigyan namin kayo. Pet malo kami. Pagit namin lang doon sa mga pangalan. So, going in for the fourth ban para sa magkabila ang team natin. Again, recap of bans for both teams. It is a Tuskar, Queen of Pain, Storm Spirit ban going in for the net.com. Para naman dito sa Execration, it will be the Spirit Breaker, Leshrac, and Bloodseeker ban para sa mga kuya mo. So, Silencer will be the fourth ban dito for TNC. Radiant team ban. At hindi mo ibaban na Silencer unless meron kang plano na pwedeng mabusit ng Silencer dito. At tignan natin kung how will Execration react dito sa ban na to ng TNC. Again, ayan, hello. 10 seconds remaining. Ano ba yan? Mabati naman sir sa mama ko, busy ka 5 Dota 2. seconds Di nga. remaining. May mami ka na nagdo-Dota 2, mababalita yan. Pre,
At Reserve time. ayun nga. So, sa mga gustong bumit sa mga laban ng MPGL, just go to nxtgame.com dahil yun ang ating official partner pagdating sa mga bet matches ng Season 7 Radiant ng team Mineski pick. Pro Gaming League. Bounty Hunter will be banned out. Surprisingly, hindi pinik ang Bounty Hunter even though open siya dun sa first phase ng picking natin. At kung Chinese teams yung mga pinapanood natin, malamang priority pick yan dahil alam naman natin yung advantage na kayang ibigay ng Bounty Hunter sa kung sang team man siya napili. Of course, yung track gold na yan na laging 10 magbibigay sa inyo ng seconds advantage when it comes to network, especially kung magkakaroon ng even team 5 fight. seconds Laging lalamang yung team nyo pagdating sa gold exchange given the fact na meron nga kayong Bounty Hunter. Pero ewan ko, Reserve hindi time. ako gaano nakakakita ng Pinoy Dire teams na team pina-priority pick yung Bounty Hunter. Pero eto, Execration going in for a third pick SF, and it will be, I think, Nando playing this SF, mga kaibigan. TNC Pro Team, ano ang ika-counter nila rito? Ano ba magandang mid lane hero to counter SF? Lina Inverse is out in the open, so I think pwede piliin ng TNC Pro Team dito ang Lina, and I will be surprised kung hindi nila kukunin itong 10 Lina Inverse seconds dito, mga remaining. kaibigan. Lina, go for Lina, baby. 5 seconds remaining. Hoy, huwag kayong ganun, pre. Reserve time. Alam mo, Calvin, may nagsalita sa chat, medyo di ko pwedeng sabihin, pre. Pakilakasan daw yung mic ko, pero pakilakasan lang yung volume ng speaker mo. Ayos na to eh. Tama naman kami. Ayos ba? Mic test. Habang di pa nagsisimula ang laban natin, mga kaibigan. Okay lang ba? Radiant team pick. So, which doctor is the third pick dito for TNC Pro Team? Again, Lina is still open. Execration, pwede nilang kunin to as their support, even though may SF na sila. Isa sa mga pinakamagandang hero sa meta ngayon, ang Lina Inverse, kahit saan mo laro niyan, mapa-support or mapa-carry or mapa-core. Alam mo yan, dahil yung burst damage na binibigay 10 ng Lina seconds remaining. across the three skills na Stun, Slave, and Laguna, can easily take down 5 seconds remaining. any single hero dito na mahuhuli nila. So, Reserve time. let's see. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Execration. Dire team Ako pick. po. Di ko gusto ang pick na to ng Execration going in for a Weaver as their fourth pick. Medyo greedy. Medyo item dependent Weaver, item dependent SF. Pag umabot sila ng late game, lamang sila. Pero sobrang daling kung ako sa 10 TNC, kunin ko na si Lina. remaining. Bakit? Weaver yan eh. Templar Assassin. Pero hindi, they will go for a Templar Radiant Assassin team back. as their fourth pick dito. So, it will be Gyro Templar up against a Shadow Fiend and Weaver dito sa laban natin na to. Both teams playing 2 core agility heroes. Ibig sabihin, both teams aasa na paabutin ng laban natin na to sa ultra late game. So, tingin ko itong laban natin, mababase na lang pagdating dun sa mga sinong makakatulong dun sa mga core nila. Execration, they have of course Earthshaker on their side, which is a very good initiator. Pwede rin siyang panggulat with those Echo Slam. Undying for TNC Pro Team na alam naman natin nagsiscale down pagdating ng mga 5 seconds late remaining. game period natin. Pero tignan natin kung paano gagamitin ng TNC Pro Team etong Undying Witch Doctor combo nila. We are now down to the last pick and last one for both team. Phoenix will be the last one here for Team Execration. Tingnan natin, Dazzle ang magiging ban dito for TNC Pro Team. Radiant team pick. So, last pick, support para dito sa Execration. Sino ang kukumpleto sa lineup ng Execration? Currently, they have Earthshaker, Clockwork, Shadow Fiend, and Weaver. For TNC Pro Team, it's Gyrocopter, Undying, Witch Doctor, and Templar Assassin, mga kaibigan. 10 seconds remaining. Ancient Apparition, yan ang bubuo sa lineup nila dito. Hi, pabati Boss Duno, mga taga Dota Boys na Iskinita
ng Malabon Hulo. Ano? Malabaon Hulo. Meron ba dun? Hulo. So, let's see kung let's ba. Alam mo, sa laning phase, kung tri-lane Weaver sila rito, Weaver, Earthshaker in operation, they can easily take down. Kung meron silang mahuhuli dun sa Fisher ng Earthshaker, given the fact na tingin ko, ang magiging build dito ng Ancient Apparition will be the Cold Touch. The Chilling Touch pala, na magbibigay sa kanila ng additional physical damage. At napakalaking bagay niyan, yung 50 damage per hit. Naku, lakas niyan, be. And Enigma ang kukumpleto dito sa lineup ng TNC Pro Team. Raven Polo playing the Templar Assassin Genoji on your Witch Doctor X Lucky. The Gyrocopter Undying for Sam H and Nico A will be playing the Enigma. Nando playing the SF. It will be Ewe on your Weaver Clockwork. Ay hindi, baka si Dowa yung Weaver kasi ano ba role ni Ewe rito? Kasi alam natin offlane si Dowa talaga. Pero baka maging Weaver si Dowa dito, Clockwork si Ewe. Earthshaker, malamang si Fox yan. Ancient Apparition by Mr. Kimwell Baromeo Rodis, aka Mr. X Factor ng Execration. At ito nga, si Primo will be playing the Clockwork Ewe on your Weaver. Kimo on your Ancient Apparition. And it is Mr. Fox playing that Earthshaker. Kals, papatay na ng ilaw natin. At binabati ko pa rin lahat na nanonood. It's time. This is the game and another post mode. Sec lang daw mga kaibigan. Ayos na nga rin ako settings ko habang maaga pa. Galing ko micro na mapa. Micro mapa. So there's a disconnection on the side here of Execration. Wait lang off ko lang yung Steam ko para off ko lang yung Steam ko, pre. Para uy, off ka. Ayaw lumabas eh. Hayaan mo na nga. So again, iniimbitahan namin kayo sa weekend sa ngayong September 5 and 6 sa SM City Ecoland sa Davao City, kung saan nandyan ang buong grupo ng Mineski TV and of course Mineski Events Team para magbigay saya sa mga parokyano ng esports dyan sa Davao. Kapsilaw nga tayo. Ready na raw. G, let's do this. Okay, so this is it, Pansit. Welcome to Mineski Pro Gaming League TNC. On the dark side, Execration. On your Radiant side, at ipakilala natin Nando on his SF, Dowa or Primo on his Clockwork, Earthshaker for Mr. Fox Kimo on his Ancient Apparition, and Weaver for Burden aka Ewe, mga kaibigan. Para naman dito, Raven or Polo on his Templar Assassin. Nico AU will be playing the Jungle Enigma. X Lucky, your Gyrocopter. Genoji on your Witch Doctor, and Sam H, the lone support, mga kaibigan, on the Undying. Ay, hindi pala, Undying offlane pala sila rito. Uy, so maganda to. Execration, mukhang they are planning to invade etong jungle ng TNC, nandito rin sila. Alam rin nila na pwedeng pasukin to ng Execration given the fact na they have Enigma. It will be the Templar Assassin, mga kaibigan. They will spot the Templar Assassin dito, and he will spot the rotation dito ng full lineup ng Execration heading towards the jungle. Eto, si Raven, susubukan nilang hulihin dito, mga kaibigan. Oh no, 5v5 bakbakan. There is the Fisher, mga kaibigan. Andito rin ang tropang trupo. Tignan natin, Undying. Meron siyang decay dito at ang dami niyang na-decay doon, mga kaibigan. 3 hero ang na-decay niya at akala natin magkakaroon ng balog-bugang agad, pero disengage para sa magkabilang team. And Execration, they will put a sentry ward dito to block etong camp ng TNC. So laning phase tayo ngayon, mga kaibigan. It will be the bounty Templar Assassin securing the bounty rune dito sa bottom lane.
Sino pang kumuha ng bounty rune naman para sa SF dito sa mid lane? So halos pantay lang yan para sa magkabilang team na yan. So again, etong game natin is delay ng 5 minutes. So hindi ko nababasa yung chat nyo, delay ng 5 minutes yan. So tapatan dito sa mid lane, Denied. Raven and Nando. Labas natin ng last hit and denies natin mga kaibigan. Tamang breezy lang. Dito naman, X-Lucky Gyrocopter. Surprisingly, parang solo Gyrocopter mga kaibigan dito. He is up against a Weaver and the Ancient Apparition. Enigma naman, ito, Juma Jungle ang Nico Ayumo. Dito sa bottom lane, bakbakang Undying Sam H up against Primo on his Clockwork. Samantala, ito, maglalagay ng sentry wards. May sentry ward si Jinoji. He will try to deward. Ito mga kaibigan, pero Earthshaker is here. And now they are starting to ping mga kaibigan. Medyo nakakalamang sa last hit and denies dito ang team ng TNC given even though parang they are playing the lanes 1-1 and 1 dahil walang lane presence yung mga support ng TNC dito. They are just trying to secure yun na makaka-farm ng maigi itong Enigma nila dito sa gubat. So ito si Jinoji or Ijong mga kaibigan, sinusubukan niyang i-reward yung mga tinanim ng execration dito sa jungle nila. Samantala, the matchup on the bottom lane mga kaibigan, Undying is currently 5 and 3 up against a 4 and 1 Clockwork dito. At I think Undying, kung ganito ang palitan, lamang ang Undying dito given the fact na pwede niyang spamin ng decay. Etong si pero ito tinayo na ang tombstone mga kaibigan. Sinasapak niya pa, kinulong. And it will be the cog saving etong Clockwork. Radiant's middle tower is under attack. Undying dominating the lane mga kaibigan. Samantala dito naman, eto naghahabol sila mga kaibigan. Hotdog ni Aljur will try to chase mga kaibigan. At sabi ko nga sa inyo laging may hotdog ni Aljur etong si X-Lucky. Ano magandang pick yung Weaver kasi medyo makakagawa siya ng distansya dun sa hotdog ni Aljur if ever. Pero ayun kati. So kung ganito ang pace ng laro natin, I think TNC magiging masaya sila sa ganitong klaseng pace given the fact na hindi naman nagkakaroon ng kill trade. Apat na hero yung nagfa-farm sa side nila rito compared to the lineup dito ng execration. Si Fox medyo pagala-gala lang dito, pa-secure ng road, pa-boset-boset lang sa mid lane. Etong si Kimo tamang suporta lang din dito, unlike dito sa side ng TNC na etong Enigma is farming the jungle. At alam naman natin, pagdating sa network mga kaibigan, makikita natin Enigma is one of those support na laging nandyan sa top 5 or top 6. Pero it is Nando getting the first blood dito sa mid lane. Nando killing Raven, and that will be a very significant advantage mamaya-maya dahil alam naman natin once na makakuha ng magandang momentum ang SF dito, mahihirapan ng kahit sinong team na i-counter yan. And Lanaya, medyo napalaban si Raven doon. Sumakit ang ulo niya dahil napatay siya. 1-on-1 with the Great One. Pero hindi. Maganda pinapakita dito. Nando leading the game with 2,400 in terms of network compared to Raven with only 1,500. Napakalaki kaagad na goal discrepancy niyan. Pero si Nando will be forced out of the lane. Medyo pinul niya rin yan. So talagang sinisecure niya Nando rin yung economy nila rito dahil alam naman natin SF1 plus good clearer. Pero ito, they will take down the Earthshaker, pero mamamatay din dito mga kaibigan. DDI, Weaver is here, Gemini attack, he will secure a kill. That is a double kill, and that is Burden Ewe getting a double kill doon sa top lane, and he will take down Gyrocopter and the Witch Doctor, and that is another very good boost in terms of gold for execration. Ewe now up with a power threads as his first item dito. At slowly but surely going 5 minutes into the game, experience TNC is still up given the fact na meron silang Enigma na nag-clear ng jungle. At pero ang network natin, it's 500 lamang ang execration. Earthshaker nasa mid lane. Anong ginagawa dito ni Nando mga kaibigan? Mukhang hindi. Nagpupul pa rin siya rito. So tamang init lang. Tamang init lang.
Dito sa bottom lane natin, lamang na rin ng Clockwork pagdating sa network. Pero isang punta na yun. There's the hook shot mga kaibigan. He will try to take down Samage. Samage will go down and that is another solo kill going in favor of Execration. So, they are now dominating the lanes mga kaibigan dito. At delikado ang TNC. Ang tanging bumubuhay lang sa TNC rito mga kaibigan is ang jungling Enigma. Pero ang kate ng hotdog ni Aljur mga kaibigan na level 3 homing missile para dito kay X-Lucky. Ang tingin ko ang susi rito for TNC will be the rotation coming in from X-Lucky. Alam naman natin si X-Lucky is one of those player na hindi siya yung gyrocopter na farming lang. Ang ginagawa ni X-Lucky is tumutulong siya whenever mayroong pagkakataon na tumulong or gumang. Pero tingnan natin kung ganun ang gagawin niya rito. Witch Doctor going down again. Pinatay siya rito pinatay siya ni Clockwork. So 5-1 is the score. Medyo nagkakaroon na ng separation itong dalawang team natin pagdating sa kills natin. Medyo delikado nga ang ginagawa dito ng Pero Nando getting a kill on the Enigma on the top lane. And here comes Nando going in for a first item mechanism and killing spree na rin dito mga kaibigan. Si Doa, he is up with a double damage rune and with the help of the Earthshaker ni Fox, lamang na sila rito. Lamang na ang tatlong core hero dito ng Execration and TNC. TheNet.com, wala silang magawa sa early goings ng laban natin na to. 7 minutes into the game, 7-1 ang ating score. Weaver, ang kate ng Weaver ni Ewe, ito the way. Ito, susubukan nilang pasukin. Pero ito, Witch Doctor nandito. Meron siyang dust of appearance. Nandito si Nico Ayo. Nico Ayo now at level 6. Meron siyang black hole. Pero they are just baiting mga kaibigan. Tignan natin kung anong plano rito. Apparition is level 5 nearing level 6 and they will try to go for a wrap around mga kaibigan. Here comes the Enigma. Tignan natin kung habulin nila. Ang makahabutan nila rito mga kaibigan. Etong tignan natin kung tatama. Tatama ba ang hotdog ni Aljur? Ang katinong hotdog ni Aljur mga kaibigan. Ito, black hole! Huli ang dalawa! Ito, lima sila rito. They will take down the Ancient Apparition. They will take down Ewe as well. And that is the net.com striking back. Pero Weaver with the buyback. X-Lucky is low on HP. Sinusubukan siyang kapulin. Ewe is low. He will go down. Ewe going down. Saan ang lakad be? Tapon basura. Buyback. Die back. And dahil sa mga ganyang pagkakataon, maggugelo sila. Pero nandito si SM mga kaibigan. Naghahabol siya rito. Gusto niya si Ijong. He will take down Ijong. Meron siyang H-Rune. Here comes a hook shot. Ang paghihiganti ng api. One more race. He will take down and that is a double kill for Nando. The return of the comeback mga kaibigan. Mabuti ng huli kaysa walang nangyari. At ganun-ganun lang. Mababawi agad dito ng Execration yung momentum na nawala sa kanila. Samantala, sneaky play coming in from Raven, pero delikado siya rito dahil nandito si Nerubian Beaver. Hinahabol nila mga kaibigan. At naku po, nagpanggap na lupa mga kaibigan. And Raven, he will go down. Maganda sana yung plano, kaso mas maganda yung reaction ng TNC and ng Execration, and they will take down Raven. He will go down 0-2 and 2. No assist, no kill. Taghirap mga kaibigan. At ang grabe naman si Nando rito. Hindi nyo nakikita yung network ni Nando mga kaibigan. 5,700 net worth for Nando. Compared dun sa katapat niya na si Raven na Templar Assassin. 3,000 lang ang net worth. That is almost doubling. Dinodoble ni rito. Ni Nando yung performance ni Raven. Former Mineski ka pala. Wala alam naman natin. Ganun. Pero ito na sabi ni Raven. Mega na yung katapat mo, be. Bakit nakasirklet ka pa lang? Anong meron dyan? Another hook shot. Meron silang hinahuli dito. Witch Doctor ni Ijong. Mahuhuli na naman. Palakad-lakad ka pa. Patay ka, baby boy. At ang problema rito, lahat ng lane almost dominated dito ng ng Execration. At ito, makikita pa nila ang Templar Assassin dito na maaagawan pa siya ngayon dito ng stock. Napakalungkot naman ang buhay niya rito. Tignan natin.
Pero dito ang Undying. They will try to go for Nando. Here comes the Tombstone. Tinayo na ang Tombstone. Tumitele si Nando. Tatamaan dito ng Ice Blast. Pero Weaver is there. Earthshaker. Mahuhuli. Andito na si Inchong. He will take down Kibo. Nagkakahabulan. Nasa gitna si Pax dito. Pax, what are you doing? What are you doing, baby boy? Sapon si Pax dito. And it will be X-Lucky getting another kill. Nagkakahabulan. Dowa. Ikukulong ang sarili niya rito. At napakaganda. Parang yun nangyari sa EDSA mga kaibigan. Na traffic mga kaibigan. Ang TNC dito. Radiant's middle tower is under attack. At ito na sila, Nando, escaping mga kaibigan, having the presence of mind to teleport and avoiding a certain death mga kaibigan. At ito si Nando, nagpapanggap siyang puno. There's a trap dito, they will spot the Earthshaker. Tignan natin, Fox is here. And here comes the ultimate, walang tatamaan. 11-6 is the score. Silipin natin ang experience natin. 500 up plus, going in favor of Execration. Gold is 4,000. Solid gold advantage going in favor of Execration pa rin dito. And here comes Undying. Tingnan natin, mukhang pinagpaplanuhan siya masama rito. Meron siyang casual vitality booster. And all of Execration's heroes heading towards this bottom lane. They will try to take down this tier 1 tower and the bottom lane. Tignan natin kung magkakaroon ba ng depensa rito ang TNC. And here comes Execration. Nando popping that mechanism. They will try to take down this tier 1 tower. There's the fortification. Here comes the Undying mga kaibigan. Enigma is here. They will try to go for Undying. Undying with the ultimate. There's the Fissure. There's the Templar Assassin. There's the Trap. There's the Rekem. Undying going down mga kaibigan. But they are diving deep in the tier 1 tower. But eto na. The lockdown coming in from X-Lucky. He will catch 3. Pero ang kate. Echo Slam. Eliminated ang 4. And that's like that. Double kill for Fox. X-Lucky with the killing spree. But he will go down as well. Kung hindi lumingon si Nando, malamang sa alamang naubos pati yung Templar Assassin. And a timely echo coming in for Mr. Fox, taking down 2. And that will be a 4-4-2 trade on top of a tier 1 tower exchange. And everything going right in favor of your Execration. At si Ewe mga kaibigan, ang Weaver ni Ewe, naka-perseverance. Walang pakialam sa mga nangyayari rito. At si Perning, nako, SNY yata magiging first item dito ng SF ni Nando. He is 5-0-2 with 98-9 in terms of CS. Hindi pa rin siya namamatay. So far, TNC, walang sagot sa SF ni Nando. SF ni Nando. Alam mo yan. At Nico AU Enigma. Well, Arcane Boots and going for Mecha. Mukhang Guardian Grips ang gagawin na rito. Ito na naman mga kaibigan, the hook, the ultimate. Mahuhuli na naman si Raven. Raven going down. Pero ito ang hotdog ni Azure. Aircam X-Lucky. Ibato mo na. Ibato mo na ang coconut. Isa lang ang tinamaan ng coconut. Tignan natin, sure kill na to. Primo, he will go down dito in X-Lucky. Getting that kill on... Uy, pero SF, they have spotted mga kaibigan yung galawan ng SF dito. Tingnan natin kung i-go nila. Here comes the coconut. It bounced. The Death Ward is not doing enough damage. Humahabol si Nico yung inabutan mga kaibigan. Kinasahan ng hotdog ni Aljur. Pero andito ang buong kupunan mga kaibigan. And the Fissure will block etong DNC. Pero hinahabol pa rin ang hotdog ni Aljur mga kaibigan ng SF. Napakalayo na ng tinakbo ng galit na hotdog. Pero walang follow-up na manggagaling. 16-9 is the score. Lamang pa rin ng 7 kills dito ang team ng Execration. And look at the left side of your screen. It is still Nando. 8,700 net worth. The position 2 hero para dito sa Execration. Grabe ang kalamangan. Ang position 1 dito ng TNC is just 4,600. Pero tingin ko, ang ano rito is dagmeka kasi si Nando eh. So medyo yung mga gold ni Nando na dapat for damage or for ano niya, eh napunta muna sa mecha. So tingin ko okay lang kahit ganyan kalaki ang kalamangan ni Nando dito. And now he has a completed SNY on top of a mechanism and threads 14 minutes into the game. Pero Nando, sobrang yaman na rito mga kaibigan. Gyrocopter ni X-Lucky, Aquila and drums with face boots lang dito. Lanaya ni Raven, nako po mga kaibigan. Poor Lalu. Walang halong eklabu. So poor. Paplano sila ng masama rito eh. Pinagpaplanuhan nila pero nandito si Dowa. Here comes the rocket. Earthshaker dito ni Fox. Malapit na marating ang dagger.
Gyrocopter farming the bottom lane, trying to contest yung farm din ng Weaver, and Weaver with a perseverance going with a Mithril Hammer. Hindi ko alam kung ano trip ni Ever rito, pero Chop Suey Gaming siya rito. Samantala, movement coming in from the side of Execration. They will try to get a kill dito sa Gyrocopter. Gyrocopter masyadong malalim. He will be spotted by a Radiant Observer Ward. At nandito na ang buong tropa, mga kaibigan. Here comes the hookshot. There's the Fissure. There's the ultimate, and it will be enough to secure the kill on that Gyrocopter, and Lucky not being lucky that time, going down sa kamay ng Execration. And Execration, they are marching towards the tier 2 tower and the bottom lane. They will be looking for a trade. They will pop the fortification of their own, trying to delay the progress of Team TNC, trying to take down the tier 1 tower in the top lane. Pero eto na ang Execration, mga kaibigan. Oh no, nagmamadali na rito, mga kaibigan. Pwedeng ibato ang Coconut. Here comes Undying. Susubukan nilang habulin dito. Meron pa ba silang fortification? Wala. Undying nandito. Oh naku, naka-vanguard lang ang kuya mo, and they will secure the kill on the tier 2 tower dito sa bottom lane. Samantala, Lanaya, a non-factor dito sa laro natin. Hindi ko alam kung anong trip niya, pero eto na naman si Clockwork. They will try to go for a chase. Lumiko ang kuya mo, biglang liko. Here comes a Dash of Appearance. Here comes a slow. Tignan natin. Ultimate! It won't hit, and Lanaya will be able to escape. But Earthshaker now up with a dagger, so expect more action coming from the side of Execration dito. At grabe naman yun, may Manila Zoo. May Manila Zoo, mga kaibigan, ang Execration dito. At lalo pang magpapadagdag yan ng ginto ng mga kuya mo rito. Napakalungkot ng buhay pa nga, pare ko eh. Wait lang. Silipin natin bottom tower naman being invaded dito. Here comes the ultimate. It will hit 2. Pero mukhang walang TP reaction coming in from the side of Execration dito. So hindi nila i-depensahan yan. Dire's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's bottom tower. Pero trade na naman, 8 tier 2 for 8 tier 1 na naman dito, mga kaibigan, at napakabilis bumasag dito ng Execration, and there is only one tier outer tower para sa side ng TNC, which is the tier 2 tower in the top lane. Napakalungkot ng buhay dito for TNC. Wala, mahirapan sila dyan. Gyrocopter, kailangan niya ng item dito. Kailangan niya ng item to be effective in this game. Dire's top tower has fallen. And all the outer tower, sabog na, mga kaibigan. Ang tanong, can Execration go for high ground dito? Weaver now up with a Desolator. At masyado na snowball si Perning dito. Masyadong ang greedy ang lineup dito kasi ng PNC. Nakakalimutan nila yung konsepto ng tinatawag nating support eh. Meaning, 4 ang gusto nilang pag-farmin. Eh, ano ba yung kalaban nila? Eh, uupensa at uupensa yan. Eh, may Clockwork yan. Mayroon silang Weaver, so they can easily close down gaps pagdating sa mga in-between initiation. Eh, wala naman. Ang PNC kasi, ang support nila is Witch Doctor. Yung Enigma nila, nasa guba. O, pero ito, Enigma, now up with the dagger. Tignan natin kung mababaliktad niya. 4 stop is also completed on your Clockwork. And here comes the Roshan. Pero alam nila yan, given the fact na merong Lanaya trap doon sa loob. So, there is a vision. So, alam nila. Tignan natin kung anong gagawin. Here comes the Smoke of Deceit. Pero, Execration Doa, alam niya na yan. At eto, mga kaibigan, galawang hindi ko nasasabihin, pero na-traffic na naman, na parang na-traffic sa EDSA ang TNC dito, mga kaibigan, at kalungkutan dahil lang nun sa power cogs ni Clockwork, eh wala na sila, hindi nila na-contest yung Roshan, at kalungkutan, sayang ang investment. Si Raven kasi, mga kaibigan, eh medyo tumalong dito si Raven, aminin na natin, tumalong talaga yung Lanaya niya. Winatay siya ng 1-on-1 ng SA. At eto, Smoke of Deceit. Here comes Enigma. Nahuli na rito. There's the Fissure. There's the ultimate. And Enigma going down. You're going down, boy. Napakalungkot ng buhay. Samantala si Ewe Weaver, eh dumidiskarte lang dito. Susubukan niyang
ano to, kukunin niya lang yung ancient mga kaibigan. Ex-lucky. Not so lucky mga kaibigan. May 1,000 gold siya. Meron siyang helmet. Helmet na pang riding in tandem dito. Nando. SNY mukhang going for Skadi na si Nando. Sobrang yaman ni Nando. Paano mo papatayin? Wala namang item ang mga carry nyo. Ang mga carry nyo na parang hindi carry, na mga guts mabing carry mga kaibigan. Eto na, nilagay na ang buko juice. Tinayo na ang buko juice dito. Pero ang hotdog ni Aljur, susubukang humabol. Galit na hotdog ni Aljur. Pero I don't think aabot yan. Hindi aabot ang hotdog ni Aljur. So execution, hindi nila po pwersahin ng issue rito. Dumidiskarte. Sneaky sir ng galawan. Hintayin natin kung anong mangyayari rito mga kaibigan. Magalaw ang monitor ko. Naghahabol sila rito. Oh no, si Idyong mga kaibigan. Ginawa na naman mga kaibigan dito. Ex-lucky nanganganib. There's the Fisher again. And madadamay pa si Undying. Si Idyong nasa gitna ng gera. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Dumidiward si Idyong mga kaibigan. Pinipilit niya gumawa ng miracle. Pero tatamaan siya rito. Tatlong mamamatay. At ang TNC tatalong sa game number 1 ng best of 3 series natin dito. Mahina. Si Nando, wala na akong pakialam. Masyado maaga laban na to. Tatapusin natin to. Ito, nag-abol na si Nando. Binuli na ni Nando mga kaibigan. Raven ka pala. Force up out. Masyado akong makatay. Pag natin pwersahin ng issue. Tingnan natin, may fortification pa sila rito. They will use the fortification to delay etong progress dito ng execution. TNC, tingnan natin kung they will defend the mid lane. Here comes ATV. Here comes Nando. Still leading the way. Aegis is still upon him. Undying ultimate mga kaibigan. Pero ang kate, sinasampal-sampal siya. Lumaki ka lang pero hindi ka makasate. At naku po, Nando is weak and sick. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Lanaya naghahabol. Here comes lumaban si X-Lucky! Ibala! Walang ibala X-Lucky! Bakit mo pinilit? Ito na ang Clockwork with a hook shot. Ultimate hitting Jinoji sa bogang petsay mo, and mukhang this will be the GG call. Nando with his ultimate. Pero masastun siya rito. Pero nonetheless, they will take down the range rocks and the melee rocks will follow. And TNC, mukhang they are now they will concede itong game number 1 dahil wala na silang magawa dito eh. Wala naman silang item. Kita mo, taghirap sila eh. Paano lalaban to, pre? Wala. Hindi sila makakalaban. O, tapos, tinamaan na rocket. O, tapos, wala. Ngangarts. Ganon. Alam nyo, minsan maging magandang gumawa ng mga play outside the box. Pero hindi all the time. Nakakalimutan natin ang konsepto ng Dota, 3 core, 2 support. Pwedeng 3 support, 2 core, pero ang 4 na core, gumagana lang yung pagtulonggis yung kalaban. Pero ako niniwala talaga ako. Kailangan talaga ng mga support eh. Kita mo. Greedy lineup po. Enigma farming. Ano nangyari? Ngayon 3 lane nila. Tapos, paano sila mag-a-adjust? Si Enigma, hindi naman siya yung support, yung hero na kayang bumaliktad ng mga ganong kaaga. O, bugbog yung mid, bugbog yung top, bugbog yung bottom. O, nga. O, ano ginagawa ni Enigma? Gubat, binugbog yung mga creeps. Ganun lang yun. Diba? Ito naman eh. Yun ang nangyari ron. Hindi na sila although pwede sila mag-adjust, pero anong adjustment gagawin nila? Papalit silang lane. Hindi, diba? O, ito, nagsumok silang dalawa dito. Tingnan natin kung anong plano nila. Naglagay ng sentry ward. Nagkakaambuyang portion. Ito si Idyong mga kaibigan. Nagkakaplanuhan dito. Pwede nilang i-go. Pero ang ganda ng... huli sila rito. Nagpop. Enigma nasa likod. Bakit nandyan? Ito, tinamaan ang hotdog ni Aljur. Pero nagkakaulian na rito. Ultimate. Idyong, tinamaan. Gyrocopter nasa gitna ng gera. Pero walang nangyayari. Ito, binugbog si Max. Sinapak ng mga neutral creeps. Saka patay sila ng Earthshaker. Pero ubos. Pati Pantobos dito. Pero nakipaglaban si Ravens kay Nando. Nagtipis sa mukha. Wala akong pakialam sa ultimo, baby boy. At Naku po, inaabol na. Blin lane bill sa mukha. Kinulong UFC! X-Lucky! What are you doing? At napakalayo na ng nalakbay ni Sam H dito, mga kaibigan. Kita nyo naman. Nandito siya sa malayo. Anong ginagawa mo dyan? Wala. Jogging lang. And GG call for TNC. Lungkot and execration will take game number 1 of this best of 3 series. Tignan natin kung makakabawi ang execution malamang sa ang TNC